Kung buong buhay mong kinakain ang manok na iniisip na ito ang pinaka-healthy na pagpipilian ng protina, baka magulat ka sa sasabihin ko. Sa mismong sandaling ito, milyon-milyong tao na lampas 50 ang edad ang kumakain ng ilang partikular na bahagi ng manok na tahimik na sumisira sa kanilang mga ugat at nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. At ang mas masakit na katotohanan, kadalasan, ito pa ang mga bahaging pinakapaborito ng marami. Maaaring kinakain mo na ito ngayon nang hindi mo namamalayan ang panganib na inilalagay mo sa sarili mo. Ayaw itong ipaalam ng industriya ng pagkain, pero may mga bahagi ng manok na nag-iipon ng lason, heavy metals, at mapanganib na taba na hindi na kayang hawakan ng iyong cardiovascular system. Lalo na kapag lampas 50 ka na at mas maselan na ang iyong mga ugat. Ako si Dr. Katrina, espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda. At sa loob ng 12 taon, ay tinulungan ko ang mga taong katulad mo na protektahan ang kanilang puso at mamuhay ng mas mahaba at mas malusog. Ngayon, ibubunyag ko ang 4 na bahagi ng manok na kailangan mong itigil kainin agad kung gusto mong panatilihing malinis ang iyong mga ugat at malakas ang iyong puso. Kung pakiramdam mo mahalaga ang impormasyong ito, pindutin mo ang like button ngayon para mas marami pang tao ang makarinig ng mahalagang babalang ito. Simulan ko sa isang bagay na maaaring ikagulat mo. Totoo, ang manok ay isa sa pinaka-healthy na mapagkukunan ng protina. Pero heto ang hindi sinasabi ng karamihan, hindi lahat ng bahagi ng manok ay pare-pareho ang benepisyo. May mga bahagi na nagbibigay ng lean protein at mahahalagang nutrisyon, pero mayroon ding mga bahagi na parang espongha, sumisipsip ng toxins, hormones, pesticides, at mapanganib na taba na unti-unting naiipon sa iyong katawan. Paglampas 50 na, humihina ang kakayahan ng katawan na alisin ang mga lason. Ibig sabihin, sa tuwing kakain ka ng mga mapanganib na bahaging ito, para kang nagdedeposito ng nakasasamang sangkap direkta sa iyong cardiovascular system. Bago ko sabihin kung ano-ano ang dapat mong iwasan, kailangan mong maunawaan kung bakit napakahalaga nito ngayon. Ayon sa American Heart Association, ang cardiovascular disease pa rin ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga taong lampas 50 at batay sa pananaliksik ng Harvard Medical School, halos 40% ng lahat ng risk factor sa puso ay may kinalaman sa pagkain. Ibig sabihin, halos kalahati ng kalusugan ng iyong puso ay nakadepende sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato araw-araw. Ang problema, iniisip ng karamihan na healthy choice ang manok, pero hindi nila alam na may ilang bahagi nito na pabilis ang pagsira sa kanilang mga ugat. Malalaman mo ngayon kung bakit ang pagkain na akala mo'y nagpoprotekta sa puso mo ay maaaring kabaligtaran ang ginagawa. Ang unang mapanganib na bahagi, at ito ang madalas ikagulat ng marami, ay ang balat ng manok. Alam ko ang iniisip mo. Malutong, masarap, at marami ang ayaw itong tanggalin dahil dito nanggagaling ang lasa. Pero heto ang katotohanang kailangang marinig. Ang balat ng manok ang may pinakamataas na konsentrasyon ng saturated fat sa buong manok. At kapag kinain mo ito, lalo na kung prito o inihaw sa mataas na init, kumukonsumo ka ng oxidized fats na direktang kumakapit sa dingding ng iyong mga ugat. Ganito ang nangyayari sa loob ng katawan kapag regular kang kumakain ng balat ng manok. Una, ang mataas na saturated fat nito ay maaaring magpataas ng LDL cholesterol, ang tinatawag na bad cholesterol na bumubuo ng plaque sa iyong mga ugat. Isang pag-aaral na inilathala ng National Institutes of Health ang nagsabi na ang isang serving ng manok na may balat ay may halos 3 beses na mas maraming saturated fat kumpara sa skinless chicken breast. Pangalawa, at ito ang hindi alam ng karamihan, ang balat ng manok ay nagsisilbing imbakan ng environmental toxins. Ang mga manok ay nalalantad sa pesticides mula sa kanilang feeds, antibiotics para maiwasan ang sakit, at sa ilang kaso, growth hormones para mas mabilis silang lumaki. Ang lahat ng ito ay fat-soluble, ibig sabihin, naiipon sila sa pinakamatabang bahagi ng manok. At iyon nga ang balat.
Kapag kumain ka ng balat ng manok, hindi lang taba ang kinakain mo. Para kang umiinom ng concentrated dose ng lahat ng nalantad sa manok sa buong buhay nito. Para sa isang taong lampas 50 na mas abala na ang atay at bato sa pagsala ng lason, napakalaking dagdag na pasanin ito sa detoxification system ng katawan. Sa paglipas ng panahon, ang mga lason na ito ay nagdudulot ng chronic inflammation, isa sa mga pangunahing sanhi ng atherosclerosis o ang pagtigas at pagkipot ng mga ugat na humahantong sa atake sa puso at stroke. At mas lalo pang nagiging mapanganib kapag ang balat ng manok ay niluto sa mataas na temperatura, lalo na kapag pinirito o inihaw hanggang maging malutong. Nabubuo ang tinatawag na Advanced Glycation End Products o AGES. Ang mga compound na ito ay nakakasira sa inner lining ng iyong mga daluyan ng dugo, kaya mas madaling dumikit ang kolesterol at bumuo ng mapanganib na plaque. Ayon sa pananaliksik ng Mayo Clinic, ang mga taong regular na kumukonsumo ng pagkaing mataas sa AGES ay may mas mataas na posibilidad ng cardiovascular disease at mas mabilis na pagtanda ng kanilang mga ugat. Samahan mo ako dahil mas ikagugulat mo pa ang susunod. Ang pangalawang mapanganib na bahagi ng manok ay ang atay. Naiintindihan ko na sa maraming kultura, ang atay ng manok ay itinuturing na delicacy. At may ilan pang naniniwalang masustansya ito dahil mayaman sa iron at vitamin A. Pero heto ang kritikal na problema. Ang atay ang pangunahing detoxification organ ng katawan, ibig sabihin, sinasala nito ang lahat ng kinakain ng manok, kabilang ang toxins, gamot, at waste products. Kapag kumain ka ng atay ng manok, para ka ring kumakain ng filter na nag-ipon ng lason sa buong buhay ng manok. Ayon sa pananaliksik ng American Medical Association, ang atay ng manok ay may napakataas na antas ng kolesterol. Sa isang serving pa lamang, maaari itong maglaman ng mahigit 300 miligramo ng kolesterol na siyang kabuuang inirerekomendang limit sa isang araw para sa karamihan ng mga adult. Para sa isang taong lampas 50 na at may mataas ng kolesterol o mayroon ng umiiral na panganib sa puso, ang pagkain ng atay ng manok ay maaaring magpataas ng husto ng iyong blood cholesterol levels, na lalo pang nagpapabilis sa pagbuo ng plaque sa mga ugat. Pero ang kolesterol ay simula pa lamang ng problema. Ang atay ng manok ay maaari ring mag-ipon ng mabibigat na metal tulad ng cadmium at lead, lalo na kung ang mga manok ay pinalaki sa industrial farming conditions kung saan nalalantad sila sa kontaminadong feeds at tubig. Isang pag-aaral na isinagawa ng mga environmental health researchers ang nagpakita na ang atay mula sa mga manok na karaniwang pinalaki sa konvensyonal na paraan ay may mas mataas na antas ng toxic metals kumpara sa muscle tissue o laman ng manok. At ang mga metal na ito ay hindi basta dumadaan lang sa iyong katawan. Naiipon sila sa sarili mong mga organo, lalo na sa iyong kidneys at cardiovascular system, kung saan nagdudulot sila ng oxidative stress at pinsala sa iyong mga daluyan ng dugo. Para sa mga nakatatanda na hindi na kasing epektibo ang katawan sa pag-alis ng heavy metals, ang ganitong akumulasyon ay maaaring magpabilis sa pagtanda ng cardiovascular system at magpataas ng panganib sa sakit sa puso. Kung pakiramdam mo ay pamilyar ito sa sitwasyon mo, i-comment ang salitang liver sa ibaba para malaman kung nakikinig ka at sumusubaybay. Ngayon, ang pangatlong mapanganib na bahagi ay maaaring ikagulat mo dahil madalas hindi ito nabibigyan ng pansin. Ang tinutukoy ko ay ang leeg ng manok. Sa ilang kultura, ginagamit ang leeg ng manok para gawing sabaw o kaya'y kinakain bilang merienda. At iniisip ng marami na wala naman itong masamang epekto dahil maliit lang ito. Pero narito ang nakatagong panganib. Ang leeg ng manok ay pangunahing binubuo ng balat, taba, cartilage at maliliit na buto. Ibig sabihin, napakataas ng proporsyon ng taba nito kumpara sa aktwal na laman. Kapag kumain ka ng leeg ng manok, para kang tumatanggap ng concentrated dose ng parehong saturated fats at toxins na matatagpuan sa balat ng manok, ngunit halos walang kapalit na sapat na nutrisyon. Ang mas nagpapalala pa rito, kadalasan ang leeg ng manok ay piniprito o iniihaw hanggang maging malutong, na lalo lamang nagpaparami sa pagbuo ng mga mapanganib na AGS na nabanggit ko kanina.
Bukod pa rito, ang cartilage at connective tissue sa leeg ng manok ay may mataas na antas ng purines, mga compound na nagiging uric acid kapag na-breakdown sa iyong katawan. Ang mataas na uric acid levels ay inuugnay sa mas mataas na cardiovascular risk ayon sa pananaliksik ng European Society of Cardiology. Ang sobrang uric acid ay nagdudulot ng pamamaga, endothelial dysfunction, o pagkasira ng inner lining ng iyong mga blood vessels at mas mataas na panganib ng hypertension. Para sa mga nakatatanda na maaaring may problema na sa kaso-kasuan o gout, ang pagkain ng leeg ng manok ay maaaring magpalala ng mga kondisyong ito habang sabay na pinapataas ang panganib sa puso. Isa itong dobleng problema na kadalasang hindi iniuugnay ng mga tao sa kanilang kinakain. Ang totoo, ang leeg ng manok ay nagbibigay ng napakakaunting protina, ngunit napakataas na panganib, kaya isa ito sa pinakamasamang pagpipilian kung nais mong protektahan ang iyong puso paglampas 50 ka na. At ngayon, ito ang pinakamahalagang bahagi sa lahat dahil ang ika-4 na mapanganib na bahagi ay ang hindi kailanman paghihinalaan ng karamihan. Ang ika-4 at huling bahagi na dapat mong iwasan ay ang dulo ng pakpak ng manok. Alam ko, napakasikat ng chicken wings, lalo na sa mga restaurant at mga salusalo. Pero ang pinakadulo ng pakpak na gustong nguyain ng ilang tao ay may partikular na panganib. Ganito ang dahilan. Ang mga pakpak ang karaniwang bahagi kung saan itinuturok sa mga manok ang karamihan sa kanilang injections, kabilang ang bakuna, antibiotics, at sa ilang pagkakataon, mga growth substances. Dahil mas pinipiling iturok sa pakpak upang hindi masira ang mahalagang breast meat, nagiging sentro ito ng posibleng pharmaceutical residues. May mga pananaliksik na nailathala sa mga veterinary medicine journals na nagpapakita na ang mga injection sites sa poultry ay maaaring maglaman ng mas mataas na antas ng antibiotic residues kumpara sa ibang bahagi ng manok. Kapag kinakain mo ang dulo ng pakpak, lalo na kung madalas mo itong ginagawa, nalalantad ka sa mga antibiotic residues na maaaring mag-ambag sa antibiotic resistance sa iyong katawan at makagambala sa balanse ng iyong gut microbiome. Napakahalaga ng isang malusog na gut microbiome para sa cardiovascular health dahil tumutulong ito sa pag-regulate ng inflammation, cholesterol metabolism, at blood pressure. Ngunit may isa pang problema sa dulo ng pakpak na bihirang isipin ng mga tao. Napakakaunti ng laman ng wingtips at napakarami namang balat, cartilage at taba. Ibig sabihin, isa ito sa may pinakamasamang protein-to-fat ratio sa lahat ng bahagi ng manok. Kapag kumain ka ng dulo ng pakpak, halos taba at connective tissue ang kinokonsumo mo na may napakaliit na benepisyong nutrisyonal. Para sa isang taong lampas 50 na nangangailangan ng high-quality protein upang mapanatili ang muscle mass at masuportahan ang kalusugan ng puso, ang wingtips ay isang mahinang pagpipilian na nagbibigay lamang ng empty calories at mapanganib na taba nang hindi naman naibibigay ang mga nutrisyon na talagang kailangan ng katawan. Ayon sa nutritional analysis ng USDA, halos 60% ng calories ng wingtips ay mula sa taba at karamihan dito ay saturated fat. Ihambing mo ito sa chicken breast na may mas mababa sa 10% ng calories mula sa taba at malinaw mong makikita kung bakit problematiko ang wingtips para sa cardiovascular health. Kapag idinagdag mo pa ang katotohanang kadalasan ay deep-fried ang wingtips at binabalutan ng maalat na mga sarsa, para kang lumilikha ng perpektong kombinasyon para sa pagkasira ng mga ugat, pagtaas ng blood pressure at pagtaas ng kolesterol. Kung nais mong makatanggap ng eksklusibong content tungkol sa kung paano protektahan ang iyong puso at gumawa ng mas malusog na food choices, maaari mong isaalang-alang ang pagiging miyembro ng aming channel kung saan nagbabahagi ako ng detalyadong meal plans at praktikal na mga estratehiya. Ngayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang pangyayari sa aking practice na talagang nagmulat sa akin kung gaano kaseryoso ang isyong ito. Naalala ko si Robert, 68 taong gulang mula sa Austin, Texas, isang retiradong pulis na lumapit sa akin dahil nakararanas siya ng pananakit ng dibdib
at hirap sa paghinga tuwing naglalakad siya sa umaga. Nang suriin ko ang kanyang medical history, napakataas ng kanyang kolesterol, elevated ang kanyang blood pressure, at ang kanyang stress tests ay nagpakita ng nakakabahalang senyales ng nabawasang daloy ng dugo papunta sa kanyang puso. Frustrated si Robert dahil akala niya ay tama ang kanyang mga pinipiling pagkain. Ilang taon na niyang pinalitan ang red meat ng manok. Eksakto ayon sa rekomendasyon ng dati niyang doktor. Pero nang tanungin ko siya kung paano ba talaga niya kinakain ang manok, doon lumabas ang katotohanan. Mahilig si Robert sa fried chicken na may balat. Regular din siyang kumakain ng atay ng manok dahil ito ang tradisyonal na recipe ng kanilang pamilya na niluluto ng kanyang asawa. At tuwing weekend, habang nanonood ng sports, nagmimerienda siya ng pritong chicken wings, kasama ang tips. Hindi niya alam na ang mga partikular na bahaging ito ang unti-unting naglalagay ng saturated fat, toxins, at inflammatory compounds sa kanyang mga ugat. Ipinaliwanag ko sa kanya ang parehong ipinapaliwanag ko sa iyo ngayon at gumawa kami ng simple pero makapangyarihang pagbabago. Lumipat siya sa skinless chicken breast, tuluyang inalis ang atay at wingtips sa kanyang pagkain at mas pinili ang grilled o baked na paraan ng pagluluto. Sa loob lamang ng 6 na buwan, bumaba ng 40 puntos ang kanyang kolesterol, naging normal ang kanyang blood pressure at nawala ang kanyang pananakit ng dibdib. Nakabalik siya sa kanyang morning walks nang walang anumang discomfort at ang kanyang follow-up tests ay nagpakita ng malinaw na pagbuti ng kalagayan ng kanyang mga ugat. Sinabi ni Robert sa akin na ang pagkatuto kung aling mga bahagi ng manok ang dapat iwasan ay isa sa pinakamahalagang aral na natanggap niya tungkol sa kanyang kalusugan. Kaya ko ito ibinabahagi sa iyo ngayon. Dahil ang maliliit na pagbabago sa kung aling bahagi ng manok ang iyong kinakain ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kalusugan ng iyong puso, lalo na kapag lampas 50 ka na. Nagawa mo na ba ang pagkakamaling ito nang hindi mo namamalayan? Ibahagi mo ang iyong karanasan sa comments at sabihin mo sa akin kung nakakain ka na rin ng mga mapanganib na bahaging ito ng manok. Ngayon, bigyan naman kita ng praktikal na gabay para makagawa ka ng mas tamang desisyon mula ngayon. Kung mahilig ka sa manok at gusto mo pa rin itong isama sa isang heart-healthy diet, ito ang dapat mong gawin. Una, palaging piliin ang skinless chicken breast or skinless chicken thighs. Ang mga bahaging ito ay nagbibigay ng mataas na kalidad na lean protein nang wala ang mapanganib na saturated fats at toxins na karaniwang naiipon sa balat. Pangalawa, iwasan ng tuluyan ang organ meats tulad ng atay, lalo na kung mayroon kang mataas na cholesterol o umiiral na cardiovascular disease. Kahit may ilang nutrisyon ng atay, mas mabigat pa rin ang mga panganib nito pagdating sa kalusugan ng puso. Pangatlo, kung mahilig ka sa chicken wings, alisin ang tips bago lutuin at tanggalin ang balat bago kainin. Mas mabuti pa, pumili ng drumsticks o thighs na walang balat bilang mas ligtas na alternatibo na may masarap pa ring lasa. Pang-apat, bigyang pansin kung paano niluluto ang manok. Ang pag-grill, pag-bake o pag-poach sa katamtamang temperatura ay mas mabuti kaysa sa pagprito o pag-ihaw sa napakataas na init na nagbubuo ng mapanganib na AGEs na nakakasira sa iyong mga daluyan ng dugo. Ayon sa American Heart Association, kasing halaga ng pagpili ng tamang bahagi ang paraan ng pagluluto. Pero may isa pang bagay na bihirang sabihin sa iyo tungkol sa pagbili ng manok. Malaki ang epekto ng kalidad ng manok sa iyong kalusugan. Hanggat maaari, pumili ng organic free-range chicken na hindi pinalaki gamit ang antibiotics o growth hormones. Ang mga ganitong manok ay may mas mababang antas ng toxic residues sa kanilang mga laman, kaya nababawasan ang exposure mo sa mapaminsalang compounds mula pa lamang sa simula. Isang pag-aaral mula sa Journal of Environmental Health ang nagpakita na ang organic poultry ay may mas mababang antas ng antibiotic-resistant bacteria at chemical residues kumpara sa conventionally raised poultry. Naiintindihan ko na mas mahal ang organic chicken, pero isipin mo ito bilang investment sa iyong kalusugan ngayon upang maiwasan ang mas magastos na gamutan at seryosong problema sa hinaharap. Kung hindi available o hindi abot kaya ang organic chicken, piliin man lang ang may label na raised without antibiotics,
Basahing mabuti ang labels at iwasan ang mga produktong may dagdag na sodium, flavorings, o iba pang additives na maaaring magpataas ng cardiovascular risk. Ngayon, sagutin ko ang isa pang tanong na madalas itanong ng aking mga pasyente. Paano naman ang chicken broth na gawa sa buto at balat? Mapanganib din ba iyon? Mahalagang tanong ito dahil madalas irekomenda ang chicken broth para sa kalusugan ng kasukasuan at suporta sa immune system. Ang totoo, ang chicken broth na gawa sa buto ay karaniwang ligtas at maaaring maging masustansya. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa pagsama ng balat at matatabang bahagi. Kung gagawa ka ng sabaw sa bahay, gumamit ng buto at lean meat, ngunit iwasang isama ang balat, leeg, atay, o matatabang bahagi. Alisin ang taba na umaangat sa ibabaw habang niluluto at magkakaroon ka ng masustansyang sabaw na may collagen at minerals nang wala ang mapanganib na taba at toxins. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin muli ang like button para mas marami pang tao ang matuto kung paano protektahan ang kanilang puso. May isa pang mahalagang punto na bihirang pagtuunan ng pansin. Ang paraan ng pagimbak at paghawak sa manok bago ito lutuin ay nakaaapekto rin sa kaligtasan nito. Ang manok ay madaling masira at maaaring maglaman ng bakterya tulad ng Salmonella at Campylobacter na nagdudulot ng foodborne illness. Para sa mga nakatatanda na maaaring mas mahina ang immune system, ang foodborne illness ay maaaring maging seryoso at minsan ay nagbabanta pa sa buhay. Palaging ilagay ang manok sa pinakamalamig na bahagi ng refrigerator. Huwag itong iiwan sa room temperature at lutuin ito ng maigi hanggang umabot sa internal temperature na hindi bababa sa 100 at 65 degree Fahrenheit upang mapatay ang mapaminsalang bakterya. Isa pang malaking concern ang cross-contamination. Huwag gamitin ang parehong cutting board o utensils para sa hilaw na manok at ibang pagkain nang hindi ito hinuhugasan nang mabuti gamit ang mainit at may sabon na tubig. Ang bakterya mula sa hilaw na manok ay madaling mailipat sa salad, gulay at iba pang pagkain na nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Para sa matatandang adulto, ang matinding food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydrasyon, hospitalization, at pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Kaya napakahalaga ng tamang food safety. Hayaan mong ibahagi ko ang isa pang kwento na nagpapakita kung bakit mahalaga ang mga detalyeng ito. Nakatrabaho ko si Dorothy, 71 taong gulang, mula sa Manchester, England, isang retiradong guro na mahilig magluto ng tradisyonal na family recipes na may kasamang chicken liver pate at fried chicken na may malutong na balat. Na-diagnose si Dorothy na may high cholesterol at early-stage coronary artery disease, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi bumubuti ang kanyang kondisyon kahit iniinom niya ang kanyang mga gamot ayon sa reseta. Nang umupo kami at masusing suriin ang kanyang diet, nagulat siya nang malaman na ang kanyang mga paboritong chicken dishes ay kontra pala sa bisa ng kanyang mga gamot. Gumawa si Dorothy ng mahirap ngunit mahalagang desisyon na isuko ang mga bahaging mahal niya at palitan ang mga ito ng mas malusog na alternatibo. Natutunan niyang magluto ng masarap na baked chicken breast na may herbs at spices at nadiskubre niyang maaari pa rin palang maging flavorful ang manok nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Sa loob ng 8 buwan, ang kanyang arterial plaque measurements ay nagpakita ng senyales ng stabilization at humanga ang kanyang cardiologist sa kanyang progreso. Sinabi ni Dorothy sa akin na ang pag-unawa sa pagkakaiba ng healthy at mapanganib na bahagi ng manok ay literal na nagligtas sa kanyang buhay dahil nakagawa siya ng pagbabago bago pa siya inatake sa puso. I-type ang number 4 kung nakakain ka na ng alinman sa 4 na mapanganib na bahaging ito nang hindi mo alam ang mga panganib. Hayaan mong bigyan kita ng ilang huling praktikal na tips para mas maging madali ang paglipat sa mas malusog na pagpipilian. Una, mag-eksperimento sa herbs, spices, at marinades para magdagdag ng lasa sa skinless chicken nang hindi umaasa sa balat o pagprito. Ang bawang, rosemary, thyme, lemon, paprika, cumin, at black pepper ay kayang gawing masarap ang simpleng chicken breast. Pangalawa,
Subukan ang iba't ibang paraan ng pagluluto para makita kung ano ang pinaka-nagugustuhan mo. Ang grilling ay nagbibigay ng smoky flavor. Ang baking ay madali at hindi kailangan bantayan palagi. Ang slow cooking naman ay nagpapalambot at nagpapasarap sa manok. Pangatlo, kung kakain ka sa restaurant, huwag matakot humiling ng modifications. Mag-request ng grilled chicken na walang balat. Hingin na ang sauces ay ilagay sa gilid at iwasan ang mga pritong chicken dishes. Kadalasan, handang mag-adjust ang mga restaurant lalo na kung ipapaliwanag mong ito ay para sa iyong kalusugan. Pang-apat, turuan ang iyong pamilya at mga kaibigan tungkol sa mga panganib na ito para makagawa rin sila ng tamang desisyon. Madalas tumatakbo sa pamilya ang heart disease dahil pare-pareho ang eating habits. Kaya ang pagtulong sa iyong mga mahal sa buhay na maunawaan kung aling bahagi ng manok ang dapat iwasan ay maaaring magprotekta sa maraming henerasyon. Sa huli, tandaan mo na ang pagprotekta sa iyong puso ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas mabuting desisyon sa karamihan ng oras. Kung minsan ay makakain ka ng balat ng manok sa isang espesyal na okasyon, ayos lang iyon. Ang mahalaga ay ang iyong pang-araw-araw na gawi at kabuuang pattern ng pagkain. Piliin ang pinakamalusog na bahagi ng manok sa karamihan ng pagkakataon. Ihanda ito sa heart-healthy na paraan at ipares sa maraming gulay, whole grains at healthy fats tulad ng olive oil at avocados. Ayon sa pananaliksik ng National Heart, Lung, and Blood Institute, ang mga taong patuloy na gumagawa ng heart-healthy food choices ay nababawasan ang panganib ng atake sa puso at stroke ng hanggang 50% kumpara sa mga hindi. Napakalaking pagkakaiba nito at ipinapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng iyong mga pinipiling pagkain. Ang bawat pagkain ay isang pagkakataon para protektahan ang iyong puso o ilagay ito sa panganib. At ngayon, may kaalaman ka na para piliin ang tama. Ulitin natin ang 4 na mapanganib na bahagi ng manok na dapat mong iwasan, lalo na kung lampas 50 ka na. Una, ang balat ng manok na puno ng saturated fat, toxins, at bumubuo ng mapanganib na AGEs kapag niluto sa mataas na temperatura. Pangalawa, ang atay ng manok na nag-iipon ng toxins at heavy metals at may sobrang taas na kolesterol. Pangatlo, ang leeg ng manok na karamihan ay taba, balat, at cartilage na may napakakaunting nutrisyon at mataas sa purines. At pangapat, ang dulo ng pakpak ng manok na maaaring maglaman ng antibiotic residues mula sa injection sites at may napakasamang protein-to-fat ratio. Sa pag-iwas sa 4 na bahaging ito at pagpili ng skinless chicken breast o thighs sa halip, gumagawa ka ng isa sa pinakamahalagang desisyon para sa iyong cardiovascular health. Magpapasalamat sa iyo ang iyong puso. Mananatiling mas malinis ang iyong mga ugat at mababawasan ng malaki ang iyong panganib ng atake sa puso at stroke. Tandaan, hindi ito tungkol sa tuluyang pag-iwas sa manok. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang bahagi at paghahanda nito sa pinakamalusog na paraan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag palampasin ang susunod na video na makikita mo sa iyong screen ngayon kung saan ibinabahagi ko ang 5 pagkain na natural na tumutulong maglinis ng iyong mga ugat at bawasan ang plaque buildup. Napakahalaga ng kalusugan ng iyong puso para ipagwalang bahala. Kaya patuloy kang matuto, patuloy kang gumawa ng mas mabuting desisyon, at patuloy mong alagaan ang iyong sarili. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod.